Kung sa liblib na lugar, baryo, o probinsya ka naninirahan, pangkaraniwan na ang kwento ng kababalaghan, engkanto, barang, kulam at kung ano-ano pa. Malimit na kwentuhan yan, lalo na ng matatanda sa una. Pero ang kwentong aswang ang hindi ko makakalimutan. Naranasan ko ang nakakapangilabot na ito sa probinsya namin sa Silangan. Normal at simpleng buhay, mahirap man, pero masaya dahil sagana sa lamang dagat at pananim na gulay at prutas at kung ano-ano pa ang aming probinsya. Kaya doon ko naisipang manganak at nais kong isilang ang aking panganay. Dahil ang mister ko ay taga-syudad. Pumayag ang mister ko dahil sa ako rin ang humiling at makakasama ko pa ang nanay at tatay ko. 8 buwan na akong buntis nang umuwi ako sa aming probinsya. Nang makarating kami ng asawa ko, nabigla ang nanay at tatay ko at halos mataranta ang nanay ko dahil sa halip na yakap at magalak ito sa aming pagdating ay puro usal siya ng dasal. Anak, bakit ka umuwi dito? Anak, delikado dito. Hindi mo ba natatandaan? Sa makalawa, patay ang Diyos dahil Biyernes Santo. Kaya nagtaka kaming mag-asawa at nagkatinginan. Tatay, nanay, ano ba kayo? Dito ko po gusto manganak at nais ko pong kayo ang kasama ko. At payag naman po si Berting na asawa ko. Opo, Nay, Tay. Nais ko pong makita ninyo ang una niyong magiging apo sa amin ni Pina. Kaawaan kayo ng Diyos. Sana iligtas niyo po ang anak at apo ko. Nay, bakit po ba? Pina, naaalala mo ba ang lugar na Pulo, Purok Diablo? Opoy, Tay. Kung saan bawal kami maglaro ng mga bata pa kami? Tama, anak. Alam kong pinagbawalan namin kayo nung mga panahong bata pa kayo. At nung nagdalaga ka na, ay nag-aral ka na sa syudad. Kaya hindi mo na alam ang buong kwento sa likod ng Purok Diablo. Naguguluhan ako sa nanay at tatay ko, maging ang asawa kong si Berting. Kinagabihan, pinagmamasdan ko ang nanay at tatay ko na patuloy ang pagdadasal. Pagkatapos magsaboy ng asin paikot sa aming bahay hanggang sa bubungan. Sabay sapit ng mga bawang sa bintana at pintuan. Nang matapos ang nanay at tatay ko, inaya na sila ng asawa ko para sabay-sabay na kaming maghapunan. Habang kumakain kami, biglang nagtanong ang asawa ko sa aking magulang. Nay, Tay, para saan po ba ang asin at bawang? Bakit? Meron po bang aswang dito? Berting, iyo, hindi kita masisisi kung napagtatawanan mo kami dahil sa lumaki ka sa syudad. Oo, Berting, laganap dito sa aming lugar ang aswang. Kaya kami nababahala. Nang dumating kayo kanina, alam na nila na may buntis ngayon dito sa bahay na ito. Kaya Berting, mamayang ating gabi, babantayan natin ang asawa mo at ang magiging apo ko. Sasamahan naman siya ng nanay mo sa kwarto. Tapusin niyo na muna ang pagkain yung dalawa at saka na kayo mag-usap. Nanahimik na ang asawa ko at natapos na kaming kumain. Kinabahan ako sa sinabi ng tatay ko at halata ko rin na nag-aalala si Berting sa akin. Elena, magtungo na kayo sa kwarto ni Pina at huwag kayong mag-iilaw. Kami na dito sa sala. Isara niyo ang bintana at manatiling nakahiga. Ikaw, Pina, patagilid ang higa
at ikumot mo ito. Inabot ng tatay ko ang kulay pulang kumot na may mga kung ano-anong sulat at imahe na hindi ko maintindihan. Kung ano man ang inyong marinig, wag na wag kayong babangon at magsasalita. Magdasal kayo sa ating Panginoon. Paalala at babala ng tatay ko bago kami pumasok ni nanay sa kwarto. Nakita kong inilabas ng tatay ko ang isang kahon at tinawag niya si Berting. Berting, eto, magagamit natin ito mamaya. Nakita kong itak na gawa sa tanso, puntut pagi, rosaryo at isang maliit na bote na may likido. At ang pinakahuli, nakita ko ang pagpahid ng tatay ko sa mga sandata ng isang likido. Nang nakahiga na kami ni nanay. Sino yan? Nato, si Dolpo ito. Nato, nag-aalala ako sa anak mo. Ewan ko, bakit hinayaan mo umuwi pa siya dito at nagdadalang tao pa? Nabigla din ako, paring Dolpo, dahil wala man lang silang pasabi na darating sila. Alam mo ba, Nato, kung sino ang nakakita sa anak mo? Si Belen, ang matandang tagabantay ng Purok Diablo. At halos maglaway ito sa kakahuyan ng aking sundan matapos niyang makita ang anak mong si Pina. Kutob ko na yan, paring Dolpo. Kaya ito, nakahanda na kami. Siya nga pala, ito nga pala ang manugang kong si Berting. Ah, ikaw ba? Ako si Rodolfo, pero tawagin mo na lang akong Mang Dolpo. Nato, siya nga pala. Ito pa, iba pang gamit ito. Salamat sa iyo, Dolpo. Salamat po, Mang Dolpo. Mga ilang oras na ang lumipas, nakarinig kami ng nanay ko ng mga ingay. Parang huli ng ibon o paniki at malakas na pagaspas. Ramdam din namin ang paglakas ng hangin. Inakap ako ng nanay ko at ikinumot niya ang bigay ng tatay ko na palang kumot. Narinig ko si Mang Dolfo. Nandito na siya at amoy yan ni Belen. Teka po, paano po ninyo nalaman? Matagal ko nang kilala si Belen, Iyo. Dahil hindi lang siya aswang, isa rin siyang mangkukulam. Kaya siya ang napiling tagapagbantay ng Purok Diablo. Nang bigla kong marinig ang isang boses ng isang babae. Talagang napakabilis mo, Dolfo. Belen, wag naman ang inaanak ko. Taga rito rin siya sa lugar natin. At nais niya ditong isilang ang kanyang anak. Pagbigyan mo na. Dolfo, tama ba ang narinig ko? Nakikiusap ka sa akin ngayon. Oo, Belen. Para hindi na tayo magkasakitan pa. Pero kung itutuloy mo pa rin ang masamang balak mo, sige, magtutuos tayo. Sa wakas, Dolfo, hindi lang sa orasyon tayo magsasagumpa. Ngayon, isa sa atin ang kakainin ng lipa. Sige, Belen. Kung yan talaga ang gusto mo. Nang biglang lumakas ang hangin at parang matatanggal ang bubong ng aming bahay, hindi na ako makatiis at mabilis akong sumilip sa butas sa bintana. Nakita ko ang dahan-dahang pagbaba ng isang matanda sa lupa mula sa itaas ng puno. Nang makababa ito sa lupa, nakangiti ito kay Mang Dolfo na nakatayo sa kanyang harapan na may hawak na isang itak at buntot pagi. Habang tumatawa ang matanda, nabigla ako nang bigla itong tumingin kung saan ako nakasilip. Tapos, bigla itong tumawa ng napakalakas. Papayag na sana ako, Dolfo, na hindi makipagsagupa sa'yo. Dahil hindi ko naaamoy ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagkamali ka, Iha, na alisin mo ang kung anumang itinakip ni Dolfo sa siyan mo. Kaya nabigla po ako nang biglang pumasok sa kwarto ang tatay ko at hinila ako pabalik sa kama at ikinumot sa akin ang pulang kumot.
Anak, ano ka ba? Bakit mo inalis ang kumot? Ngayon, alam na ng aswang na nandito ka. Nang biglang isang nakakakilabot na pag-umol ang aming narinig. Biglang nanigas ang tiyan ko dahil sa nakakapangilabot na umol. Halimaw ka talaga, Belen. Bakit, Dolfo? Hindi ka pa ba nasanay sa anyo kong ito? Tama na, Belen. Sobra na ang paghihiganti mo sa mga normal na tao. Sa napakalalim na boses, narinig ko ang boses ng aswang at mga salitang hindi ko maintindihan. Biglang dumami ang mga nakakatakot na boses sa paligid. Narinig ko ang paghagupit ng buntot pagi at sigaw ng aswang na tila nasaktan ito. Akala mo ba, Adolfo, tumatalab pa yan sa akin? Nakalimutan mo siguro na aswang at mangkukulam ako. Lahat ng sandata na pangontra sa lahi namin aswang ay kaya kong tanggapin ng walang kahirap-hirap. Talaga, Belen. Tingnan natin. Ako naman, Adolfo. Napakabilis ng aswang na si Belen. Dahil sa isang kalmot nito, tinamaan agad si Mang Dolfo at nasugatan agad ito ng malubha. Dolfo, ikaw ba yan? Parang humihina na ata ang bantog ng manggagamot ng silangan. Una at huli mo na ito, Belen. Ngayon, alam ko na hindi ka na talaga mapipigilan. Nato, ihagis mo ang dala kong sandata na nakabalot sa telang pula. Mabilis na lumabas ang tatay ko. Pitpit ang isang mahabang bagay na nakabalot sa telang pula. Bago pa makalabas ng pinto ang tatay ko, may humarang sa kanyang aswang. Pero nakapaghanda na ang tatay ko dahil sa mga orasyon na nalalaman niya. Kaya unti-unting lumayo ang aswang sa kanya. Ngunit may isa pang aswang na kanina pa pala nasa may labas ng bintana kung saan ako sumilip kanina. Pinipilit nitong sirain ang bintana. Kaya nagmadali si Berting na pumasok sa kwarto, pero nasira na ng aswang ang bintana at natatanaw ko na si Mang Dolfo at ang halimaw. Huwag kayong lalabas ng bahay. Huwag kayong matakot. Hindi sila makakapasok dahil sa asin na nasa paligid ng bahay at sa proteksyon kong inusal. Magdasal kayo. Naihagis na ng tatay ko ang bagay na kailangan ni Mang Dolfo. Kaya napangiti ito at muling hinamon ng halimaw na si Belen. Sige na, Belen, nang matapos na ito. Sinugod agad ni Belen si Mang Dolfo. Hindi ko masundan ang kilos ng aswang. Aakma pa lang ang aswang. Nakakalmutin uli si Mang Dolfo. Ngunit napanganga ko dahil sa isang iglap. Mabilis rin nawala si Mang Dolfo sa pagkakatayo nito at natulala ang aswang na si Belen. Ang kamay ko! Hindi ba? Sabi ko sa'yo, Belen. Una at huli mo na ako masasaktan. Hindi maaari. Sandata yan ang aking ama na si Tiago.
Oo, Belen. Tama ka. Sandata nga ito ng ama mong si Tiago. Babalik ako. Hindi pa tayo tapos. At hindi makakaalis dito ang buntis na yan. Huwag kayong magkakamali na itaka siya dahil maraming madadamay na taga rito. Huling banta ni Belen at nag-anyong malaking paniki ito at umalis. Kasabay ng pag-alis ni Belen, ang paglaho ng mga nakakakilabot na boses sa paligid at ng 2 aswang na kasama nito. Mga ilang minuto ring napaluhod si Mang Dolfo. Kinamot ng tatay at nanay ko si Mang Dolfo habang inaayos ni Berting ang nasira naming bintana. Malubhang natamo kong sugat na to. Huwag ka muna magsalita. Magpahinga ka muna. Ibang-iba na si Belen ngayon na to. Hindi na siya ang Belen na kasintahan ko. Nagtanim siya ng galit sa akin sa pagkakamali ko na mapatay ko ang kapatid niyang si Serapin. Kung ano man ang mangyari sa akin, nais ko sanang isalin ang nalalaman ko sa batang ipinagbubuntis ni Pina. Yun lang ang paraan para hindi siya kunin ni Belen. Habang ginagamot ni nanay at tatay si Mang Dolfo, sobrang naluluha ako at naaawa sa kalagayan nito dahil sa sugat niyang tinamumula kay Belen. Ramdam mo ang labis na panghihina niya. Pero kahit nahinang-hina siya, nagawa pa rin niya makipag-usap sa tatay ko at magkwento ng nakaraan na kitagal na niyang gustong sabihin kay Belen. Isang aswang at albularyo, magkaiba ang mundo. Lahi na magkalaban, paniniwala na magkasalungat. Pero pag-ibig pa rin ang nagsilbing tulay para magkaibigan si Mang Dolfo at Belen. Napakasayang pakinggan dahil nagkasundo ang kanilang magulang kahit pa magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Pero hindi talaga madali. Masaya at puro ligaya ang magmahal dahil sinubok sila ng tadhana at problema. Ano bang sinasabi mo, Dolfo? Ano ang kailangan ni Belen sa magiging apo ko? Dahil nalaman ni Belen na ang pinagbubuntis ni Pina ay panganay at lalaki pa ito. Kailangan ito ni Belen para humaba pa ang buhay niya at lumakas ang mahika niyang itim. Talagang nababalot na ng dilim ang puso ni Belen. Hindi na siya hihinto sa kanyang kasamaan. Belen, kung alam mo lang ang buong katotohanan. Bakit, Dolfo? May hindi alam si Belen? Oo, Nato. Dahil ayaw niyang buksan ang kanyang puso sa katotohanan na hindi ko kagustuhan ang pagpatay ko sa kanyang kapatid. Ano, Dolfo? Di ba nga, ang alam ng mga taga rito, ikaw ang tumugis at pumatay sa mag-amang Serapin at Tiago na kapatid at ama ni Belen? Nararamdaman ko na, Nato. Nahaharap na ako sa Panginoong lumikha. Naaalala ko pa noong kasintahan ko at masaya pa kami ni Belen. Alam ng ama niya na lahi kami ng mga albularyo at maging ama ko.
Alam na lahi sila ng mangkukulam at aswang. Pero hindi naging hadlang iyon sa aming pamilya. Walang problema sa kanila ang aming pag-iibigan. Kung hindi lang dahil sa kanyang kapatid na si Serapin. Bakit, Dolpo? Ano ba si Serapin? Si Serapin ay isang purong aswang at aswang na walang kabusugan. Mapahayop o tao man ay walang pinaliligtas kahit pa pinagbabawalan siya ng kanyang ama na kumain ng tao ay sige pa rin ito. Kaya lalong tumindi ang pananabik ni Serapin sa laman loob ng tao. Wala na siyang pinaniniwalaan. Maging ang ama niya ay kanyang kinakalaban. Talaga palang napakasama ni Serapin. Oo, Nato. Noong gabi na mapatay ko si Serapin, pauwi na ako noon. Galing ako sa pag-akyat ng ligaw kay Belen. Tinaha ko ang masukal na bahagi ng Talayban at malapit ng maghating gabi nang marinig ko ang pagtatalo ng mag-amang Serapin at Tiago. Talagang naging demonyo ka na, Serapin. Ultimong bata ay hindi mo na hinahayaang mabuhay at pinahihirapan mo pa ang mga ito bago mo patayin at kainin. Mas masahol ka pa sa isang hayop na demonyo. Talagang demonyo tayo, Ama. Anong tingin mo sa mga pangil ko at sa mga mahahabang kuko na ito? Normal na tao? Ito ang lahi natin, Ama. Kaya sinusulit ko lang ang pagiging aswang ko. Talaga bang hindi ka na mapipigilan sa pagkain mo sa mga tao? Hindi, Ama. At nagsisimula pa lang ako. Kung bakit ba naman isang aswang at mangkukulam pa ang naging magulang ko? Kaya ang bunga, ito, tingnan mo ko, Ama, isang demonyo. Ikaw ang pumili na maging ganyan ka, Serapin. Hindi kami. Ako ay hindi kumakain ng tao. At ang iyong ina ay iniwan at kinalimutan ang pangkukulam dahil nais naming mabuhay ng tahimik at normal. Ano, Ama? Tahimik? Normal? Kalokohan yan. Kabaliwan ang ninanais nyo. Aminin mo, Ama, na demonyo ka at si ina. Wag na wag mong tatawagin na demonyo ang iyong ina. Ako, oo, pwede pa. Pero ang iyong ina, lahi lang siya ng mangkukulam pero wala pa siyang naargabyadong tao. Wala kayong pakialam kung anong gusto ko. Matanda na kayo. Dapat na kayong mamahinga. Ako na ang maghahari ngayon at ipapakalat ko ang lahi natin. Dahil isa kang aswang na walang kwenta. Napakabastos mo, Serapin. Nato, sa galit ng ama ni Belen, hindi na napigilan ito at inatake si Serapin. Pero tama nga si Serapin. Dahil sa matanda na ang kanyang ama, mabilis nitong sinakal at tinusok ng kanyang mahahabang kuko ang tiyan ng kanyang ama. Kaya pinigilan ko si Serapin. Abangan ng susunod na yugto. Paano napatay ni Mang Dolfo si Serafin? At bakit nagalit ng husto si Belen at naging tagabantay ng Purok Diablo na tahanan ng iba't ibang klase ng kampo ng dilim? May alam ka bang kwento? Tara, kwentuhan tayo. Serapin, itigil mo yan. Hindi ka na ba naawa sa iyong ama? Aba, ang kasintahan ng aking kapatid na si Belen. Anong magagawa mo? Huwag kang mangingialam kung ayaw mong madamay. Hindi, Serapin.
Ang akin lang, maawa ka naman sana. Nais lang ng iyong ama ang tahimik na buhay, hindi para sa sarili niya, kundi sa inyong pamilya. Kung magsalita ka, parang alam mo ang lahat. Hindi mo alam ang pakiramdam ng maging aswang. Oo, pero isang magandang halimbawa ang prinsipyo ng iyong ama. Prinsipyo? Prinsipyo ng isang hangal. Tama na, Dolpo. Kung magpapatuloy ka pa, tatapusin na rin kita. Kaya sinugod niya ako, Nato. Gamit ang mga dasal at orasyon na turo sa akin ng aking ama. Mabilis kong inusal ito. At ang tansong itak na laging pabaon ng aking ama ay inilabas ko na. Ayaw kong magkasakitan kami ni Serapin dahil kapatid siya ng sinisinta ko. Pero nakikita ko sa mata ni Serapin ay talagang tutuluyan niya ako. Nang makalapit si Serapin, gamit ang mahahabang kuko nito, nakaakmang bubutasin niya rin ang tiyan ko tulad ng ginawa niya sa kanyang ama. Pero sa hindi ko alam na dahilan, parang ang bagal ng paggalaw ni Serapin. At parang alam na alam ko kung saan tatama ang kanyang mga atake. Nasasalag ko ito ng mabilis. Kaliwat kanan ang pag-atake ni Serapin sa akin. Kaliwat kanan din naman ang pagsalag ko. Nang nakakailang minuto na at napansin ni Serapin na hindi tumatama lahat ng pag-atake niya, saglit itong huminto. Magaling, Dolpo. Hindi nasayang ang mga itinuro sa iyo ng iyong ama. Pero patikim pa lang ang nakita mo. Ngayon, masasaksihan mo kung bakit ako natatangi sa aming lahi at malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging purong aswang. Nato, nakita ko ang pagbabago muli ng anyo ni Serapin. Matapos niyang magdasal ng kung anong orasyon sa Diyos ng dilim. Kung natakot ka kanina kay Belenato, ang itsura ni Serapin, triple ang takot na dadanasin mo. Nag-anyong taong aso ito at humaba ang nguso nito, maging ang mga ngipin nito ay lalong tumulis at humaba. Ang buong katawan naman niya ay tinubuan ng mga itim na balahibo at sobra ang paglalaway nito. Isama mo pa ang sungay niya at ang namumulang mga mata na animoy nagbabaga ito. Napahawak ako ng mahigpit sa aking itak at alam kong iba na ang susunod na pag-atake ni Serapin. At hindi nga ako nagkamali na to. Hindi ko na masabayan ang kilos ni Serapin. Kaya halos tumatama na lahat ang pag-atake niya sa akin. Habang umaatake ay naririnig ko ang pagtawa nito na nakakakilabot. Naalala ko ang paglalaro ni Serapin sa kanyang biktima bago niya ito kainin. Alam ko na to na kayang-kaya akong tapusin ni Serapin, kaya lagay na ang loob ko ng gabing iyon. Hanggang sa sinipa ako ni Serapin at tumilapon ako malapit sa kinahihigaan ng ama nito. Damang-dama ko na to ang sakit at pagkirot ng mga sugat dulot ng mga kalmot ni Serapin. Nahihilo na rin ako dahil maraming dugo na ang nawala sa katawan ko. Pero pinipilit kong tumayo at kahit papaano lumaban pa rin kay Serapin. Habang pinipilit kong bumangon, humawak sa kamay ko ang ama ni Serapin. Pigilan mo siya, Dolpo, anak. Huwag mong hayaan na maminsala pa siya at magdulot ng takot sa mga taga rito. Ito, anak, gamitin mo ito. Ito lang ang makakasugat sa katawan ng isang purong aswang. Kahit hinang-hina si Mang Tiago, ay naibigay nito sa akin ang sandata na ginamit ko kanina kay Belen. Pero ang nakapagpabalik ng lakas ko at ulirat nang marinig kong tawagin akong anak ni Mang Tiago. Nang akmang aatake muli si Serapin, mabilis akong bumangon at inabangan ito. Tulad na nangyari kay Belen, nagawa kong maputol ang kamay ni Serapin. Kaya napasigaw si Serapin at lalo pa itong nagwala
at walang habos ang pag-atake nito at hindi nakalkulado ang kanyang mga atake. Kaya bawat akma niya, tinatamaan ko kaagad siya sa bawat wasiwas ko ng sandata mula sa kanyang ama. Pero nato, sa hindi ko inaasahan, sumugod si Serapin at alam ko na kakagatin niya ako na iharang ko ang sandata at tumusok ito sa dibdib ni Serapin. Maging ako nabigla. Unti-unti at dahan-dahang humahakbang si Serapin. Hawak ang sandata na nakatusok pa rin sa kanyang dibdib. Unti-unti na rin bumabalik saan yung tao ang itsura niya. Pero bago ito matumba, nakapagsalita pa si Serapin. Salamat sa napakasarap na pakiramdam na ito. Ngayon, malaya na ako sa isinumpang katawang ito. Salamat sa iyo, Dolpo. Ama, patawad. Pagkatapos nun, napahiga na si Serapin at nilapitan ko ito at nakita kong hindi na ito humihinga. Kaya binunot ko ang sandata na nakatusok sa dibdib ni Serapin. Nang mabunot ko ito, mabilis akong lumapit kay Mantiago para humingi ng tawad sa pagpatay ko kay Serapin at nais kong dalhin ito sa aking ama para gamutin. At nang makalapit ako kay Mantiago, habang nakahiga ito at naghihingalo, humawak ito sa kanang balikat ko. Anak, Dolpo, natutuwa ako at kahit papano, sa huling hininga ni Serapin ay nag-ugaling tao ito at humingi ng kapatawaran at masayang lumisan sa mundong ito. Pinatawad ko na siya, Dolpo. Ang sandata na yan ay iiwan ko na sayo. Yan ang sandata na kung tawagin ay angis. Pakaingatan mo sana iyan, tulad ng pag-iingat ko sa aking pamilya. Sa'yo ko na ipinagkakatiwala yan at lalo na si Belen. Mahalin mo siya, Dolpo. Maraming salamat sa'yo. Umiyak ako, Nato, dahil sa magkahalong emosyon at nang malagutan ng hininga si Mantiago, ay bumitaw na ito sa pagkakahawak sa aking balikat. Hawak ko pa rin ang sandata. At nang tatayo na ako at ipapaalam kay Belen at sa kanyang ina ang nangyari, nagulat ako nang may sumigaw. Hayop ka, Dolfo! Pinatay mo ang ama ko at kapatid ko. Hindi kita makapatawad. Hayop ka! Napakasama mo. Matapos masabi yun ni Belen sa akin, ay umalis na ito. Tinangka kong habulin si Belen para ipaliwanag ang lahat, pero nawala na ako ng malay. Nang magising ako, puro benda ang katawan ko at ang mga natamo kong sugat ay may mga tapal ng dahon. Nasa bahay pala ako ng kaibigang manggagamot ng aking ama. Nagpahinga muna ako dahil talagang hindi ko pa kayang tumayo. Ultimong pag-inom ng tubig ay hirap na hirap ako. Halos nakadalawang araw akong nakahiga at walang kain. Nang pangatlong araw at kaya ko nang tumayo, narinig ko ang boses ng aking ama. Tinungo ko ang kinaroroonan ng aking ama. Nang makita nila ako, agad silang lumapit at pinaupo ako. Nagtanong na ang aking ama sa nangyari. At ikwinento ko ang lahat. Nalungkot ang aking ama at ang kaibigan nito. Pero ang bigla nilang ikinabahala nang maikwento ko ang huling sinabi ni Belen. Kaya nagtanong ako sa aking ama kung maaari ba niyang samahan ako sa bahay ni Belen. Pero ang sagot ng aking ama ay biglang umalis si Belen at ang ina nito. At sinunog ni Belen ang kanilang bahay. Pero nag-iwan ito ng isang babala. Ayon sa aking ama, gamit daw ang dugo, nakasulat ang mga katagang, Babalik ako at matitikman niyo ang galit ko. Halos 15 taong nawala si Belen at ang kanyang ina. Kaya nagulat ang lahat ng taga dito. Makalipas ang 15 taon, iba't ibang klaseng halimaw na
ang umaatake sa buong kabayanan natin at naging mapanganib na ng husto ang purok dyablo. Dumami rin ang kaso ng kinukulam. Kaya nang magamot ko ang isang dalaga, napatulala ako dahil si Belen ang may kagagawa nito. Nato, hindi titigil si Belen hanggat hindi nakukuha ang apo mo. Takot na takot ako sa narinig kong kwento ni Mang Dolfo at sa panganib na sasapitin ng magiging anak ko. Nais man namin ni Berting na umalis at tumakas, pero sa gagawin namin, lalo lang magkakagulo at magdurusa ang mga taga rito. Kaya minabuti muna naming manatili at pakinggan lahat ng payo ni Mang Dolfo. May iniutos din ito kay Berting at sa tatay ko na puntahan ang nagngangalang Ruben. Makakatulong daw ito sa amin kung sakaling hindi na niya kayanin at bawian na siya ng buhay. Matatagpuan daw ang bahay nito kung saan makikita ang hangganan ng ilog at dagat. Matapos ang pagsasalita ni Mang Dolfo, naghanda ang asawa ko at ang tatay ko para magtungo sa bahay ng kaibigan ni Mang Dolfo na si Ruben. Halo-halo ang nasa isip ko. Takot, pagkabahala, pag-aalala. Dahil sa walang kaalam-alam dito sa lugar namin si Berting. At bukod pa doon, matanda na si tatay at limitado na ang kanyang lakas. Dala mga sandata at pangontra sa kampo ng dilim at alagad ni Belen. Lakas loob si Berting na sumama sa tatay ko. Huwag mong kalimutan, Berting, ang sandata kong angis. Makakatulong yan sa inyo. Dahil sa bawat daraanan yung panganib, bunutin mo lang ito sa kanyang sisidlan. Alam ng mga kampo ng dilim o anumang uri ng engkanto na kayang-kaya mo silang tapusin dahil ang sandatang ito ay may taglay na kapangyarihang sugatan ang anumang uri ng nilalang. Yumakap at umalis na si Berting at tatay ko habang pinagmamasdan ko silang lumalayo sa aking paningin. Nagsalita muli si Mang Dolfo. Iha, huwag kang mangamba. Hindi sila mapapahamak. Taglay ng angis ang kapangyarihan ng aking gabay na anghel. Ano pong gabay na anghel? Bago pa ako magtungo dito at makipagsagupa kay Belen, inorasyonan ko na ang angis. Tinawag ko ang isang anghel para gumabay sa akin at tumugon naman ito. At ngayon, ginagabayan nito ang tatay at ang asawa mo. Magpahinga ka muna at kumalma. Magtatagumpay sila at makakarating sa kanilang pupuntahan ng maayos at matiwasay. Sinunod ko ang sinabi ni Mang Dolfo. Kumalma ako at nagpahinga. Naupo sa tabi ng Santo Niño at nagdasal ng mataimtim. Iha, maaari mo bang kunin ang palanggana at tubig? Opo, Mang Dolfo. Sandali lang po at kukunin ko. Nang makuha ko ang palanggana at inilagay ang tubig dito,
Alam kong labis-labis ang iyong pag-aalala. Para mawala ng iyong pag-aalala, panoorin natin ang asawa mo at ang tatay mo. Po? Paano po, Mang Dolfo? Pinapikit ako ni Mang Dolfo at may mga bulong itong mga salita na hindi ko maintindihan. Maaari mo nang imulat ang iyong mga mata. Pagmulat ko, totoo nga. Dahil ang ordinaryong palanggana at tubig ay parang naging telebisyon at napakalinaw at kitang-kita ko si Itay at Berting. Maraming salamat po, Mang Dolfo. Manood ka lang, iha. Matapos ko magpasalamat na mahinga na si Mang Dolfo, pinapanood ko si Itay at Berting at nasa isang masukal na gubat sila. Biglang huminto ang tatay ko at binigyan ng babala si Berting na tumahimik. Berting, may sumusunod sa atin. Oo nga po, Itay. Kanina ko pa po siya pinakikiramdaman. Mula nang pumasok tayo sa gubat na ito. Alisto ka, anak, dahil traidor ang mga kampo ng dilim. Opo, Itay. Nakahanda na po ako kanina pa. Tila po ba nais ng sandatang angis? Nabunutin ko siya sa kanyang sisidlan. Sige, anak, subukan mo. Bunutin mo at ilabas ang angis. Nang ilabas ni Berting ang sandatang angis, biglang nagsilabasan ng iba't ibang uri ng mga nakakatakot na ilalang. May mga maliliit at mga malalaking halimaw at nakapaikot sa kanila. Umakma na si Berting at Itay na handa na sila makipaglaban sa mga ito. Isang nakakakilabot at napakalalim na boses ang umalingaw-ngaw at narinig ko. At parang nagmula ito sa ilalim ng lupa. Ano ang pakay niyo dito? At sino kayo? Sumagot kayo. Dahil kung hindi, mamamatay kayo. Ipagpaumanhin po ninyo na pag-utusan lang po kami ni Mang Dolfo na magtungo sa bahay na nagngangalang Ruben. Paumanhin po kung nagambala po namin kayo. Humihingi po kami ng kapatawaran. Biglang napatawa si Mang Dolfo. Isang tamang sagot at karapat-dapat na sagot ang sinabi ng asawa mo, Pina. Bakit po? Baka po sila mapahamak. Makinig ka, iha. Ikaw, mortal, anong pangalan mo? Ako po si Berting. At siya naman po ang tatay ko. Ako si Ugong, ang hari ng kagubatang ito. Maaaring tayo kayo dito, pero imposibleng makapasok kayo ng basta-basta at walang pahintulot ko. Haring Ugong, paano po kami napunta dito? At tama po ba ang daan na aming tinatahak? Napunta kayo dito dahil sa hawak mo, ang angis ni Dolfo. Susi yan ng lagusan ng kaharian ko at kagubatang ito. At oo, tama ang daan na tinatahak nyo. At ang Ruben na hinahanap nyo ay katulad ni Dolfo, ang bantog na manggagamot ng purok Diablo. Kaibigan ko si Ruben at Dolfo. Sila ang katulong ko sa pangangalaga ng kagubatang ito. Kung ganun po, Haring Ugong, maaari na po ba kaming dumaan at ipaabot ang mensahe ni Mang Dolfo kay Ruben? Maaari, Berting. Pero paglagpas nyo ng kagubatang ito, teritoryo na ni Belen, ang mundong tatahakin nyo. Ang lugar na mga kubag na aswang.
Labis ang aking kaba dahil sa babala ng hari ng mga halimaw sa gubat. O iya, namumutla ka na naman. Huwag kang mangamba. Dito mong makikita na hindi pa rin kumukupas ang tatay mo na binansagan na pulang bato ng purok dyablo. Hindi ko alam kung anong kakayahan ng tatay ko. Ang alam ko lang, lagi niyang kasama si Mang Dolfo nung bata pa kami. Abangan po ang susunod na kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Hindi ko alam kung anong gustong sabihin ni Mang Dolfo na may makikita akong ibang kakayahan sa tatay ko. At bakit siya binansagang pulang bato? Labis pa rin akong nababahala at natatakot dahil sa lugar na susunod ay teritoryo na ni Belen at mga aswang na ang nakakubli dito. Patuloy pa rin ako sa panunood sa batya na may tubig. Matapos magpasalamat ng tatay ko kay Haring Ugong, pinaraan na sila nito. Mahigpit pa rin ang hawak ni Berting sa sandatang angis. Paglampas nila ng kagubatan ni Ugong, parang sa isang iglap, tumilim ang kanina ay napakaliwanag na paligid at ang kanina ay napakarahang kaluskos ng mga punong kahoy at mga huni ng ibon sa gubat ni Ugong. Napalitan ng mga ungol at nakakapanindig balahibong mga bulong. Dala ng tatay ko ang isang sulo ay sinindihan niya ito para magsilbing ilaw nila sa karimlan. Nang magliwanag ang apoy sa sulo, lalo pang tumindig ang balahibo ko sa aking katawan. Imbis na mga damo ang nasa lupang nilalakaran nila, mga bungo ng tao at sobrang dami nito. Halos mapuno ang paligid ng mga nakakalat na buto. Pero hindi naging hadlang ito sa aking ama. Gamit ang kanyang kwintas na galing sa lumang krus ng simbahan, bulong na dasal, dinasalan niya ito at umihip sa kanyang palad. At ipinahid sa noo ni Berting. Sabay sabing, Berting, huwag kang pamubulag sa nasa paligid mo. Isa lang itong nakakatakot na ilusyon para hindi makapasok ang hindi nila kalahi at magsilbi itong babala. Oo nga, Itay. Napakagaling dahil kanina puro mga bungo ng tao ang nakikita ko. Pero ngayon, mga tuyong kahoy at damo na. O siya, tara na at magpatuloy na tayo. Alisto ka at talasan mo ang pakiramdam mo. Tulad ng isang mabangis na hayop, ang lahi ng mga aswang dito. At sobrang lakas din ng kanilang pakiramdam. Lalo na sa pandinig at pangamoy. Kaya po pala, ipinahid natin, Itay, ang dugo ng itim na aso. Oo, Berting, para hindi nila tayo maamoy. Nahihiwagaan ako at namamangha sa tatay ko. Alam niya ang mga bagay at pangontra sa mga kapon ng dilim. Kaya muling tumawa at nagsalita si Mang Dolfo. O iya,
Umingiti ka na ngayon. Kalmado ka lang at kayang-kaya nilang dalawa yan. Tumango ako at napanatag. Nang nagsimula na ang paglalakad nila sa napakadilim na lugar ng mga aswang, wala naman akong gaanong problema at walang nakaambang panganib. Pero biglang huminto ang tatay ko matapos marinig ang isang kakaibang ungol. Hinawakan nito si Berting sa balikat at sabay silang yumuko at nagkubli sa malalaking ugat ng isang napakalaking puno. Maya-maya pa, kitang-kita ko ang isang napakalaking aso at namumula ang dalawang mata nito. Paamoy-amoy lang ito sa paligid. Narinig ko na may ibinubulong ang tatay ko kay Berting at ang sabi ng tatay ko, "Ang asong yan ay bantay ng mga aswang." Ngunit parang hindi mapakali si Berting at parang balisa ito at may hinahanap. Kaya tinanong siya ng tatay ko kung anong problema. Sumagot si Berting na may halong pag-aalala. "Tay, yung panyo po na pabaon ni Mang Dolpo sa akin. Nahulog ko." Matapos masabi yun ni Berting, muli nilang nilingon ang bantay na malaking itim na aso. At sa bandang unahan nito, nakita nila ang panyo na hinahanap ni Berting. Kinabahan ng tatay ko kasi kapag nakita ito ng aso, ay lilikha ito pemihado ng ingay at magbibigay ng hudyat at babala sa mga aswang. Mga 2 hakbang na lang ang layo ng malaking aso sa panyo. Biglang binunot ng tatay ko ang tanso niyang itak at sinugod ang malaking itim na aso. Pigil na pigil ko ang hininga ko dahil hindi ko halos masabayan ang pagkilos ng tatay ko. Oo, matanda na si tatay, pero sobrang bilis niyang kumilos. Paglapit niya sa itim na aso, tinarak niya ang kanyang itak sa leeg nito, sabay sakal para hindi na makalikha pa ng ingay. Pumapalag pa ang itim na aso at nanglalaban, pero hindi siya binitiwan ng tatay ko hanggang sa nangisay na ito at namatay. Nang kampante na ang tatay ko, bumitaw na ito sa pagkakasakal. Kinuha niya ang panyo na nahulog ni Berting, pero ang hindi nila alam, may kasama pala ang itim na aso, na isa pang malaking itim na aso. At animoy parang tao ang aso at may utak. Dahil sa ginawang pagpatay ng tatay ko, nanunood lang ito. Kaya umalulong ito ng napakalakas at kasabay ng pag-alulong nito, ang mga ungol sa paligid ay dumami na at tila galit na mga sigaw. Halos yumanig ang lupa sa nakakatakot at daming mabibigat na yabag. Sumigaw ang tatay ko. "Berting, halika! Bilisan mo! Bago pa sila makalapit dito! Sa likod ka! Sa harapan ako!" Nagmamadaling lumapit si Berting sa tatay ko. Hawak na ang angis at handa na rin makipagsagupa. Mga ilang sandali, huminto ang mga yabag at mga ungol. Biglang napatakip ng ilong si Berting. "Tay, ano po yun ang baho?" "Berting, nandito na sila." Halos 1 minuto rin nakatayo si tatay, ngunit isang boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Napakasarap ng gising ko. Dahil amoy na masarap na pagkain ang naaamoy ko. Malas o swerteng pagdating sa lugar namin, mga panauhin. Dahan-dahang lumabas sa dilim ang isang walang saplot na lalaki. Pero ang ulo nito parang sa paniki. Mahaba ang nguso at may malalaking pangil. Talagang makikita mo ang pagtulo ng laway nito na pinupunasan ng mga kamay niyang may mahahaba at matutulis na kuko. Ito na pala ang namumuno sa mga aswang na kubag. Matapos ang pagsasalita ng aswang, biglang may hinagis sa paanan ng tatay ko ang aswang. Gumulong-gulong pa ito at nang huminto ito sa paggulong, halos maduwal ako dahil ulo ito ng isang batang babae.
Nakita ko ang galit sa mata ng tatay ko dahil naririnig niya na tumatawa pa ang lalaking aswang. Biglang may humila kay Berting at nawala ito sa tabi ng tatay ko. At nandyan na naman ang ungol at sa isang iglap, tulad ni Mang Dolfo, nawala ang tatay ko sa kanyang kinatatayuan. Wala na akong makita at tanging mga tunog lang na nagngangalit na metal ang naririnig ko. Nagsalita si Mang Dolfo. Iha, nakikipaglaban sila ngayon. Ang naririnig mong mga sipol sa hangin, sandata iyon ni Nato. Pero mabilis din ako nagtanong kay Mang Dolfo. Mang Dolfo, si Berting po. Natatakot na po ko. Baka po ano na nangyari sa kanya. Tapos pilit na bumangon ito at halatang nahihirapan. Tinangka ko siyang tulungan. Sumenyas ito na wag na at ayos lang siya. Lumapit ito sa akin at tulad ng ginawa ni tatay, umusal ng dasal si Mang Dolfo sa kanyang palad at iginuhit sa noo ko ang hugis krus at nakangiting sinabi niya sa akin. Ayan, Iha. Makikita mo na si Berting. Nang tumingin ako sa batsa, hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Dahil ang sarili kong asawa ay parang hindi ko nakilala. Parang tulad din siya ni Mang Dolfo at ng tatay ko. Napakabilis ni Berting at hindi ko nakita sa kanya ang ganong tapang at itsura. Pabangay sa mga mata ni Berting at parang lumaki ang katawan nito. Hawak pa rin niya ang angis. Isa-isa niyang kinakalaban ang mga kubag na aswang at parang puno lang ng saging ang mga ito na napuputol sa tuwing makakalapit sa kanila si Berting. Alam mo, Iha, maging ako nabigla sa nakatagong kakayahan at lahi ng asawa mo. Salamat sa anghel na gabay ko at siya nagsabi sa akin na si Berting ay may dugong katulad ng dugo ko. Hindi lang siya namulat sa pakikipaglaban sa mga elemento. Kaya hindi niya alam ito at lihim na nakatago sa kanyang sarili. Kahit konkreto at naiintindihan ko ang paliwanag ni Mang Dolfo, natatakot pa rin ako. At nang nagapi na ni Itay at Berting ang mga alagad ng lalaking aswang, pumalakpak ito at tumatawa at nagsalitang, Nagapi at natalo nyo man ang mga alagad ko, hindi pa rin kayo makakaalis sa lugar na ito. Walang habas nitong sinugod si Itay at kinalmot nito. Hindi nakailag ang tatay ko sa bilis ng pag-atake ng aswang, kaya tumilapon si tatay sa napakalayong distansya at tumama pa ito sa katawan ng puno bago bumagsak sa lupa. Mabilis naman nanakbo si Berting para tulungan si Itay. Pero bumuwelong muli ang aswang at si Berting naman ang kanyang pinuntirya. Nang akmang aatake na at papaangat na sa ere ang aswang, Huwag muna, Tado. Hayaan mong ako ang magpahirap sa kanila. Hayaan mong unti-unti nilang maranasan ang bagsik ko. Boses ni Belen ang narinig ko at hinding-hindi ako nagkakamali dahil habang naririnig ko ang boses nito, sumakit at humilab ang tiyan ko. Hindi ko alam, siguro dahil sa takot ko kay Belen. Saglit na lumuhod ang aswang at nagsalita. Opo, mahal na tagabantay. Maaari na kayong dumaan. Dito sa susunod na tatahakin nilang lugar, Pina, kailangan mong manalig at maniwala sa Diyos. Kailangang ipagdasal natin sila dahil ang susunod na lugar na pupuntahan nila, lugar na mga mangkukulam. Mas matindi pa ang makikita mo at matutunghayan.
Gamit nila ang itim na mahika, lilinlangin ka nila at ililigaw kung kulang ang isang tao sa paniniwala at pananampalataya. Madali ka nilang mapapasunod sa kanilang kagustuhan. Isa na namang nakambang panganib ang naghihintay sa aking tatay at asawa. Alam ko na ang nais ni Belen ang maglaro at paglaruan sila sa mundo ng pinaghaharian niya. Abangan po ang susunod na kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago pumasok si Berting at Itay sa lagusan, huminto sa pagpalakpak ang bata at lumapit kay Itay. Umiti si tatay nang makalapit sa kanya ang batang nagniningning. Kamusta ka, Nato? Mabuti naman, kaibigan. Nagagalak akong makita kang muli. Oo, Nato. Dahil matagal-tagal na rin na magkita tayo dito. Alam mo na, Nato, ang dapat mong gawin. Karapat-dapat siya at natatangi. Naiintindihan ko, munting anghel. Matapos kausapin ng bata si tatay, lumapit ito kay Berting. Ginoo, huwag kang mag-aalinlangan. Gagabayan kayo ng Diyos Ama. Sige, pumasok na kayo at harapin ang huling pagsubok. Bumalik na sa tabi ng matandang lalaki ang batang nagniningning. Naghanda na sina Itay at Berting sa pagpasok sa lagusan. Huminga ng malalim si Itay at ganun din si Berting. Nang malapit na sila sa lagusan, biglang hinigop sila nito at parang nagmistulang tubig silang unti-unting naglalaho. Huwag mag-alinlangan, gagabayan kayo ng banal na espiritu. Tapos, biglang tumilim ang lahat. Matapos ang malakas na tagundong, mistulang dagat ng apoy ang buong paligid. Sa bawat baling ng tingin, nagkalat ang apoy sa lupa at umaagos pa ito na tila galing sa bulkan. Maging ang kalangitan ay nababalot ng apoy. Di naman yan! Nakakapanindig balahibo ang mga boses sa paligid. May sumisigaw ng galit at nagmamakaawa at masaya. May umiiyak, pati iyak ng sanggol. At humahalo sa mga boses, ang mga boses na anime galing sa ilalim ng lupa. Narinig ko na nagsalita na si tatay at may sinasabi ito kay Berting.
Berting, sundan mo ako sa lahat ng gagawin ko. At pakatandaan mo lahat ng gagawin natin. Opo, Itay. Nakikita mo ang mga bato na nasa harapan mo? Yan ang tulay ng kamatayan. Ilan sa mga bato ay nagsisilbing tulay para makaalis tayo sa impyernong pagpaparusa. At ilan din sa mga yan ay peke. Lahat ng aapakan ko, Berting, ay sundan mo lang. At wag na wag kang magkakamali. Dahil kahit ako, pwedeng makulong sa mundo ng pagpaparusa. Nagsalita si Mang Dolfo at hindi ko inaasahan ang aking narinig at talagang nanindig ang balahibo ko. Kahit ako'y maraming nalalaman, pagdating sa mundo ng pagpaparusa ay isinusumpa ko talaga. Bakit po, Mang Dolfo? Ang mundo ng pagpaparusa ay impyerno, Pina. Dito pa ulit-ulit pinahihirapan, pinaglalaruan ng mga demonyo ang mga taong walang pagsisisi. Noong buhay pa sila, ay nabuhay sila sa kasinungalingan, kasamaan, kagahaman, at hindi pagkilala sa lumikha. Alam mo, Pina, kapag napunta ka sa lugar na yan, wala nang pag-asa pang makakatikim ka ng ginhawa o kapayapaan. Mananatili ka dyan at wala nang sino mang makakatulong sa'yo. Kahit na magsisi ka at humingi ng tawad, huli na ang lahat para sa'yo. Habang sinasabi iyon ni Mang Dolfo, halos nanlaki ang mga mata ko sa mga nakikita ko sa paligid at dinadaanan ni na Itay at Berting. Nakakapanglumo at awa, nakakadiri, nakakatakot. Nakita kong paulit-ulit na tinutusok ng mga demonyo ang mga nais umahong mga nagmamakaawang tao sa dagat ng apoy at lalo pa silang inululubog ng mga ito. May mga hinihila ang mga dila, dinudukot ang mga mata, mga buntis na butas sa mga tiyan, at inuuod ito. May mga walang saplot na ipinako o hinahagis ng mga demonyo, at pagbagsak ng mga ito, natutusok sa mga matutulis na bato. May mga pinuputol ang mga katawan, iba't ibang klaseng nakakatakot na tagpo ang nakita sa lugar na yun. Halos ang dibdib ko ay sumabog sa kaba at takot. Lahat ng nakikita mo na ginagawa sa kanila ng mga demonyo, gawain nila yan noong nabubuhay pa sila dito sa mundo. Kaya habang may pagkakataon ka pa at hindi pa huli ang lahat, gawin mo na at isabuhay ang salita ng Diyos. Nakita kong nalampasan namin na Itay at Berting ang mga batong tulay at napapansin ko na hindi sila pinapansin ng mga demonyo sa paligid. Napansin ko din ang isang lalaki na may mahabang buhok at nasa unahan ito at napansin ko na siya ang sinusundan ni Tatay. Ayon kay Mang Dolfo, ito daw ang kanilang anghel na gabay. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Itay, Berting at ang kanilang gabay. Parang walang katapusan ng lugar na iyon. Wala silang humpay sa paglalakad. At sa paligid nila, ganun pa rin ang mga tagpo, mga pinaparusahang mga kaluluwa. Pero, nang marating nila ang isang burol na may ulo, ang isang mabangis na mukha ng nilalang, may itinuro ang kanilang anghel na gabay. Isa itong pinto ng napakalaki at may dalawang malaking kabayo na may katawang tao sa magkabilang gilid at may hawak na armas. Narating na nila ang pinto. Malapit na sila. Humanda ka, Pina. Halika at tulungan mo ko. Kunin mo ang itim na tela sa bayong na dala ko at kumuha ka ng 6 na kandila. Kailangan nila ng ating presensya paglabas nila ng pinto ng impyerno. Nagmadali kami ni Inay na ihanda ang mga kailangan ng Dolfo, itim na tela at 6 na kandila. Abangan ang susunod na yugto. Maraming salamat po sa pakikinig.
Matapos silang paraanin ng aswang na si Dado sa utos na rin ni Belen, saglit na tumigil ang tatay ko at sabay nilang nilingon ni Berting ang aswang na ngayon ay nakatayo na. Pangisi-ngisi ito habang nakatingin sa kanila. Matapos nun, nagpatuloy sila at pumasok sa isang lagusan. Ewan ko ba, para itong isang pulang portal. Ang dating napakadilim na paligid, ngayon naging isang napakagandang paraiso. Sa paligid ay namumukadkad ang mga bulaklak, may malinis na batis at lumilipad na mga paru-paro. Kahit ako'y namangha sa ganda ng lugar na yun. Nagkatinginan si tatay at Berting at nagtanong ang asawa ko sa aking ama. Tay, ano pong lugar itong napuntahan natin? Tulad mo, ipinagbubuntis pa lang ng asawa ko si Pina. Narating na namin ito ni Dolpo. Ang lugar na ito ay walang hangganan at walang katapusan. Kailangan nating mahanap ang isang kubo dahil doon nakatira ang taong nakakaalam ng tamang daan. Ah, ganun po ba, Itay? Sige po, bilisan na po natin. At nagmamadaling dumiretso si Berting patawid ng batis. Sandali lang, Berting! Bakit ho, Itay? Hindi ka dapat tumapak sa lugar na yan. Ngayon ko lang naalala at nawala na sa memorya ko na may tamang dasal at orasyon sa paglalakbay sa lugar na ito. Ang tubig ng batis na yan ay sumasalamin sa mga takot mo. At dahil tumapa ka na sa batis, ay kailangan mong harapin ang mga kinatatakutan mo. Sa pagkakataong ito, anak, ikaw lang ang makakagapi sa sarili mong takot. Parang pinipiga ang puso ko nang marinig ko ang sinabing yun ng aking ama. Dahil naiipit ngayon ang asawa ko sa mapaglarong kamatayan. Wala kasing kasiguraduhan kung makakaligtas siya sa pagsubok na kinahaharapan niya. Napuno ako ng takot at pangamba dahil baka wala nang magis ng ama ang aking anak. Manalig ka, Pina. Kailangan ng taong harapin ang sarili niyang takot at kinatatakutan. May kasabihan at paniniwala, duwag lang ang takot humarap sa kamatayan. Kahit alam naman natin na ang lahat ay may katapusan at hangganan. Alam mo, Pina, nais kong makita kung ano ang kinatatakutan at takot ni Berting. Habang pinakikinggan ko si Mang Dolfo, patuloy pa rin ang pagtitig ko kay Berting. Ipinatong ng tatay ko ang kanyang kanang kamay sa balikat ni Berting at ngumiti ito sabay sabi na, naniniwala ako na mabuti ang puso mo at mapagmahal ka. Kaya kaya mo yan, Berting. Matapos masabi ng tatay ko yon, bigla akong napahawak sa dibdib ko at nakaramdam ng bigat at awa. Biglang lumuhod si Berting at humagulgol ito at tila ba may nais siyang abutin. Nakita ko mga luha sa kanyang mga mata, kaya tinanong ko si Mang Dolfo. Mang Dolfo, ano pong nangyayari kay Berting? Pina, napakaswerte mo kay Berting. Ha? Ano po yun? Manood ka
at makinig. Buksan mo ang puso mo, Pina. Pakinggan mo ang pakikipaglaban ni Berting sa kanyang takot. Naguguluhan ako, pero ipinikit ko ang aking mga mata at nais kong pakinggan ang tibok ng puso ng asawa ko. Biglang tumulo ang luha ko sa aking naramdaman at narinig. Wag po. Kung sino man po kayo, ako na lang po ang kunin nyo. Maawa na po kayo. Ako na lang po ang isama nyo sa Karimlan. Mahal na mahal ko po sila. Maawa na po kayo. Ang hindi ko marinig na pagtangis kanina ni Berting, ngayon ay napakalinaw na. Dama ko ang pintig ng puso niya at nais niyang mangyari. Ang takot niya ay na mawala kami ng magiging anak niya. Lumuluha ako at humahagulgol sa iyak, pero hindi sa takot, kundi sa labis na pagmamahal na ipinapakita ni Berting, na kaya niyang isakripisyo ang buhay niya basta mailayo kami sa kapahamakan. Mahal na mahal kita, Berting. Mahal na mahal kita. Pilit na bulong ko sa sarili ko. Berting! Mahal na mahal ka namin ang magiging anak mo. Matapos kong sumigaw, biglang bumalik na si Berting at tumigil na ito sa pag-iyak. Tama, Pina. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat kung ano lang ang nakikita, naririnig o nararamdaman. Ang tama at dapat ay totoo at busilak ang pagmamahal upang kayo ay lalo pang tumibay sa anumang pagsubok na darating sa inyong buhay. Ngumiti ako at tumingin kay Mang Dolfo at nagpasalamat habang pinupunasan ko ang luha sa mga mata ko. Luha ng pagmamahal at tuwa. Tay, ang mag-ina ko po. Berting, salamat sa'yo. Tay, bakit po? Nagtatakang sagot ni Berting sa tatay ko habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Dahil mahal na mahal mo si Pina at ang magiging apo ko. Napakasaya ko bilang ama at ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking anak. Niyakap ng tatay ko si Berting at nakita kong lumuluha si tatay habang nakangiti ito. Muling pumatak ang luha ko. Masaya ako sa nakikita ko at ang saya na nararamdaman ko ngayon ay parang nagsasabi sa loob ko na kailangan kong maging matapang, kailangan kong lumaban at harapin ang lahat ng humahadlang sa aming dinaraanan. Tara na, Berting, at hanapin na natin ang kubo. Opo, Itay. Paghakbang ni Berting paahon sa batis, isang kumikinang na bagay ang kanyang nakita. Pinulot niya ito at tinignan. Isang pulang bato na tila kristal ang kanyang hawak. Mabilis na ibinulsan ni Berting ang pulang kristal. Masaya nagpatuloy sa paglalakad sina Berting at tatay. Bawat hakbang nila sa lupa ay may mga paru-parong sumusunod sa kanila na tila ba pinupuri ng mga ito si Berting at Itay. Tay, ang daming paru-paro. Matutuwa nito si Pina kapag nakita niya ang mga ito. Tumawa si Itay at tumangutang-ulang ito. Nang papasok na sila ng gubat, sa bungad pa lang, nakita ko ang napakaraming hayop. May mga leon at tigre at iba pang mababangis na hayop na nakakubli sa mga kakahuyan. Tay, delikado po tayo. Napakarami pong mababangis na hayop sa paligid. Hindi pa tapos si Berting sa kanyang sinasabi, nagsilabasa na ang mga hayop sa kakahuyan at sa hindi ko inaasahan, ang lahat na mababangis na hayop ay yumuko at parang galak ang mga ito na paraanin sina Berting at Itay. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon ko lang muli nakita ang tagpong ito. Manghang-mangha ako sa nasasaksihan ko, pero ang mas lalo pang nagpamangha sa akin ay na magsalita ang tatay ko. Berting, naaalala mo ba? Kanina, sabi ko sa'yo,
nakapunta na kami ni Dolpo sa lugar na ito. Opo, Itay. Bago po ako mawala sa akin sarili kanina. Tulad mo, mag-ina ko rin ang takot ko at ang mawala sila sa akin ang kinatatakutan ko. At itong pagyuko ng mga mababangis na hayop sa harapan natin, senyales lang ito na malugod tayong makakarating sa ating paroroonan. Rinig ko ang pag-iyak naman ng nanay ko habang nasa likod ko ito. Ramdam ko ang ligaya niya at saya sa mga narinig niya sa tatay ko at kay Berting. Nagpatuloy na at pumasok na sa kagubatan sila Itay. Di nagtagal, natanaw na nila ang kubo sa di kalayuan. Ibang klaseng kubo ito dahil nakalutang ito sa ere. Nang makalapit na sila dito, lumuhod si Itay at sumenyas ito kay Berting na sumunod sa ginagawa niya. Lumuhod din si Berting at may dasal na sinabi si Itay na hindi ko maintindihan. Matapos nun ay unti-unting bumababa sa lupa ang kubo. Nananatili lang silang nakaluhod. Nang lumapat na sa lupa ang kubo, biglang lumiwanag at sobrang nakakasilaw ito. Kaya napapikit din ako. Pagmulat ng mga mata ko, iba na ang itsura ng kubo at parang naging lagusan ito na may parang ibang mundong naghihintay sa kabilang dako. Sa harap ng lagusan ay may bata at matanda at parehas ang kanilang kasuotan na puting-puti. Ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay. Nang matapos ito, tumayo si Itay at si Berting. Hudyat pa lang yun na pwede na silang pumasok sa tamang daan na lagusan. Masaya ang batang kasama ng matanda dahil pumapalakpak pa ito at ngumiti kay Itay at Berting. Abangan ang susunod na kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabilis naming sinunod ni Inay ang utos ni Mang Dolfo na kunin ang mga kailangan niya. Ang telang itim sa dala niyang bayong at ang 6 na kandilang itim. Nang makuha namin ito, nakita ko si Mang Dolfo na may hawak na bote at parang may ugat sa loob nito. Ininom niya ito, sabay utos na ilatag sa sahig ang telang itim at itirik ang 6 na kandila sa paligid nito. Nang akmang sisindihan na ni Inay ang isa sa 6 na kandila, pinigilan siya ni Mang Dolfo. Huwag, Elena. Hindi pwedeng dyan mo kukunin ang pansindi. Kaya kumuha ako ng normal na puting kandila at yun ang ginamit namin para tunawin ang ilalim ng 6 na kandila para maitirik ito sa paligid ng tela. At huwag daw munang sisindihan ng mga kandila hanggat wala pa sa loob ng tela si Mang Dolfo. Pero bago ito, may ibinigay sa amin na libreta si Mang Dolfo. At sabi niya, yun daw ang dasal na babasahin namin at sasabayan daw namin siya. Matapos nun ay lumuhod na siya at sumenya sa amin ni Nanay na sindihan na ang mga kandila. Saglit na tumingin kami sa batya at nakita naming palabas na sina Itay at Berting sa mundo ng pagpaparusa. Dahang-dahang bumubukas ang napakalaking pinto. Dalian nyo at sindihan nyo na ang mga kandila at lumuhod kayo at basahin ang nasa libreta. Paglabas ni Berting at Itay sa malaking pinto,
ay nanlaki ang mata ni Mang Dolfo at maging kami ni Inay ay nagulat. Napakaraming mga nilalang na nakatalokbong ng itim ang nakaabang sa pagdating nila. Papaano nila nalaman ito? Tanong ni Mang Dolfo sa sarili nang makita nito ang mga itim na nilalang. Kaya nagtanong muli ako. Mang Dolfo, sila po ba ang mga aswang na mangkukulam? Oo, Pina. Sila nga. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit parang alam nila na daraan sa mundo nila si Berting at Nato? Maya-maya pa, ay may narinig akong tawa at pamilyar na pamilyar ang tunog nito. Siya ba ang hinahanap niyo? Biglang tumabi ang mga mangkukulam at sa gitna nila ay nakita namin si Belen at may nakadapang tao sa kanyang paanan at inaapakan niya ang ulo nito. Siyensya es potensya. Mga hangal, akala niyo ba malilin lang niyo ko? Hindi lang kayong may kailangan sa pulang bato na si Ruben. Pagtatanong ni Belen habang nakaturong kamay nito sa taong tinatapakan niya. Kaalaman ay kapangyarihan. Napakatukso niya talaga. Gulat na gulat si Itay, lalo na si Mang Dolfo. Mukhang hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito. Kitang-kita naming lahat na mabilis na kinagat ni Belen sa leeg si Mang Ruben at sabay dukot ng puso nito. Napasigaw si Mang Dolfo. Ruben, dali na, Pina, Elena, sabayan niyo ako. Sa likod ng libreta ay may orasyon. Sambitin niyo ito na paulit-ulit. Pinuklat namin ni Nanay ang libreta. Sa itinuturo ni Mang Dolfong may imahe ng 2 anghel at sa gitna ay ang Diyos Ama. At sa dibdib ng Diyos Ama, nabasa namin at nakita ang orasyon na sinasabi ni Mang Dolfo. Abi ni Santi, Abi. Abi. Sono la resurrection. La resurrection. Puro coro di anima la mia parole. Anima la mia parole. Il mio nome sono la grande protezione dal diavolo. Protezione dal diavolo. Matapos sa pangatlong ulit, ay may kung anong nakakasilaw na liwanag ang bumaba mula sa kalangitan at bumalot kay Mang Dolfo. Sa isang iglap ay nawala siya sa aming harapan. Pinagpatuloy namin ni Nanay ang pagdadasal. Pero nilingon ko ang batya at hindi ako makapaniwala na sa isang iglap ay nasa tabi na ni Itay at Berting si Mang Dolfo. Habang hawak ni Belen ang puso, ay tumitibok-tibok pa ito sa kanyang kamay. Ninasab niya ito na parang isang gutom na hayop. Halos masuka ako sa nakikita ko. Dahil ang mukha ni Belen ay napuno ng dugo ni Mang Ruben. Narinig kong sumigaw ang aking ama. Hayop ka, Belen! Tumawa lamang ng malakas ang halimaw. Matapos niyang kainin ang natitirang piraso ng puso, ay mabilis ding tumutubo ang naputol niyang kamay na para bang ginagamot niya ang kanyang sarili. Hindi niyo marahil alam ang kapangyarihan na taglay ng puso ng isang pulang bato. Mga inutil. Akala niyo ba ay panggagamot lamang ang kaya niyo? Alam niyo ba kung bakit ko kailangan ng anak ng buntis na yon? Dahil may purong dugo siya ng pulang bato. Ang inosenteng puso niya ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Nangilabot ako sa narinig ko at punong-puno ng pagtataka sa mga sinasabi ni Belen. Napahawak ako sa aking tiyan at naisip ko ang aking anak. Bakit ang anak ko? Marahil ay nahulaan ni Belen na wala kaming kaalam-alam sa sinasabi niya, kaya sinagot niya ang mga tanong sa aking isipan. Hindi niyo alam? Isa kang bastardong anak ng isang pulang bato, Berting. Naaamoy ko sa dugo mo ang iyong lakas. Pero dahil sa sakim ang iyong ina, yun ang dahilan kung bakit wala kang alam sa iyong nakaraan at tunay na pagkatao.
At ngayon, mamamatay kayong lahat. Kasabay ng mga pangyayaring ito ay tila ba nanlambot ako at may naramdamang kumurot sa loob ng aking tiyan. Bumilis ang tibok ng aking puso at nang hina at nanginginig ang buo kong katawan nang biglang may umagos na tubig sa pagitan ng aking mga hita. Napakapit ako sa braso ng aking ina at napasigaw. Ah! Pumutok na ang aking panubigan. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili, pero nagsunod-sunod na ang paghilab ng aking tiyan. Tinulungan ako ni nanay na pumunta sa kwarto at hiniga niya ako sa aming papag. Dali-daling tumakbo siya sa kusina para kumuha ng tubig at mga gamit sa aking panganganak. Nay, ang mahiwagang batsa. Kailangan tayo ni Liberting. Kumalma ka, anak, at baka mapano ang bata. Pero kinuha pa rin ni nanay ang mahiwagang batsa at inilagay ito sa tabi ng papag. Hindi ko maialis ang aking tingin sa mga nangyayari. Medyo nabawasan ang takot ko para kay Itay at Berting dahil kasama na nila ngayon si Mang Dolfo. Alam kong darating ka, Rodolfo. Oo, Belen. Para matapos na ang lahat ng ito. Tama ka, Rodolfo. Dahil ito na ang tamang oras para tapusin kayong tatlo. Itinaas ni Belen ng kanyang mga kamay at walang ano-ano'y sinugod ng mga mangkukulam at aswang na kubag. Sila Tatay, Berting at Mang Dolfo. Ang lahat na nakabelong itim ay natanggal ng mga saklob at kitang-kita ko ang mga mukha ng mga ito na animoy itsurang mga taong daga at nagbabaga ang mga mata at ang aswang na si Dado ay lumabas sa likuran ni Belen. Tayong dalawa, Belen, ang dapat tumapos nito. Dahil tayong dalawa ang punot dulo ng lahat ng nangyayaring ito. Yan na ba ang huling kahilingan mo? Bago ka humarap sa Diyos na sinasamba mo, matutupad. Nato, humanda na kayo. Nakita kong umatake na si Dado at ang punteriya nito ay si Itay. Mabilis na salag ni Itay ang pag-atake ni Dado mula sa itaas. Ngunit nakita ko ring may iba pang aswang na kubag na umaatake sa kanya. Si Berting naman ay kaharap ang mga mangkukulam. Hindi sila kasing agresibo sumugod tulad ng mga aswang na kubag. Ngunit nakakapanindig balahibo ang kanilang mga pagsigaw. Naglabas ang mga ito ng mga manikang may buhok. Mula sa di kalayuan ay biglang bumangon ang mga naaagnas na bangkay at tumakbo pasugod kay Berting. Kontrolado ng mga mangkukulam ang mga bangkay. Napupuno ako ng pangamba para sa aking ama at asawa, kasabay ng tumitinding paghilab ng aking sinapupunan. Samantalang si Mang Dolfo at Belen ay nagtititigan pa rin, na para bang naglalaban sila sa kapangyarihan ng isip. Ang paligid nilang dalawa ay umaapoy at humahangin ng napakalakas. Nagmumula ang hangin kay Mang Dolfo at ang apoy naman ay kay Belen. Parang nagdidilim na ang paningin ko sa sakit ng aking nararamdaman. Ngunit hindi ko pa rin maialis ang tingin ko sa batsa at sa laban ng aking nasasaksihan. Pina! Kailangan mo nang mailabas ang bata. Nahihirapan ka na at pati ang sanggol. Sige, konting tiis na lang. Hindi ko na nagawang sumagot kay Nay. Napapikit ako at napadasal. Panginoon ko, iligtas mo po kaming lahat at naway kabutihan mo ang maghari sa lahat ng pagsubok na ito. Siya nawa. Amen. Huminga ako ng malalim at ibinuhos ang natitira kong lakas para tuluyang mailabas na ang aking anak. Kasabay ng kanyang paglabas ay ang tuluyang pagkawala ng lahat ng sakit na aking nararamdaman. Lalo na marinig kong umiyak siya at huminga sa unang pagkakataon. Lalaki, Pina! Lalaki ang unang apo ko!
Iniabot ni nanay sa akin ang aking anak. Naluha ako sa tuwa at hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Isa lamang ang naisip ko ng mga oras na yun. Emmanuel, ikaw si Emmanuel dahil ang Diyos ay sumasa atin. Pina! Laking gulat ko nang marinig ang pagsigaw ni nanay at sabay turo niya sa bintana. Isang napakalaking itim na ibon na may mga pulang mata ang nakasilip. Biglang lumikha ng napakalakas na ingay na tila ba may tinatawag ito. Dali-daling kumuha ng asin ng aking ina at sinabuyan ng nilalang. Lalong tumindi ang ingay na parang nasasaktan ito at mabilis na lumipad papalayo. Pinalot ako ng takot sa nakakapanlambot na iyak ng itim na ibon. Napatingin ako sa batya at nakita kong tinamaan ni Dado ang aking ama. Napahiga siya, sabay kagat ng itim na aso sa kanyang balikat. Napasigaw ako, "Itay!" Kitang-kita ko nang sinaksak ni Dado ng matatalim niyang kuko ang dibdib ng aking ama at sabay dukot sa puso nito. Napahagulgol na lamang kami ni nanay at mabilis na kinain ni Dado ang puso ni Itay. Makalipas ang ilang segundo ay may tumubong malalaking pakpak sa likuran ng aswang at bigla itong lumipad. Wala na ang aking ama. Napayakap ako ng mahigpit sa aking anak at niyakap naman ako ng aking ina. Nag-ahalong galit at lungkot ang bumabalot sa aking puso at isip sa mga oras na yun. Nagsisisi ako sa katigasan ng aking ulo at bakit pa ako umuwi sa aming bayan. Kung sumunod lamang ako sa mga pangaral ng aking ama, marahil ay naiwasan namin masadlak sa ganitong pagdurusa. Ngunit napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang kisap mata, may napakalakas na hangin ang biglang tumama sa aming bahay na parang ipo-ipo at tinangay ang bubong ng aming kubo. Hindi ko na makita kung nasan si nanay. Hindi ko na rin alam kung saan ako humuhugot ng lakas ng mga oras na yun. Pero nagawa kong bumangon mula sa papag para protektahan ang anak ko. Pinitbit ko ang aking anak at mabilis akong tumakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. "Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami!" Nakita kong bumukas ang pinto ng kanilang bahay at sumisenyas sila na bilisan kong pagtakbo. Nang malapit na ako sa pinto, ay biglang umangat ang aking mga paa mula sa lupa at lumilipad na ako papalayo.